Dominant Protector. Credit to the author. 5,121-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang unang pinag-uusapan nila ay ang pipi na nakatago sa tabi ni Kuya Darwin. Dahil sa lakas ng unang tao sa unang yugto ng foundation building realm, hindi dapat magkaroon ng panganib sa paggawa ng ganoong kaliit na bagay. Dahil din dito kaya sila komportableng nagpadala sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang isang eksperto sa unang yugto ng foundation building realm ay mapapahamak? Maaari kayang may problema talaga kay Darwin. Nabigla si Kimi. Ang hinalang ito ay naroon na simula pa noong kalahating taon. Bagamat hindi ito binanggit ng hayagan ni Kuya Darwin, masyadong halata na sinusubukan niyang alamin ang higit pa tungkol sa punong tanggapan. Hindi naman nakakapagtaka na magkaroon ng ganitong kuryosidad ang mga kawani ng sangay, ngunit bihirang makakita ng isang taong kasing sigasig niya. Dahil sa pagiging maingat at mapaghinala ni Kimi, natural lamang na gusto niyang imbestigahan ito ng mabuti. Gayunpaman, kahit na makontrol ni Darwin ang buong sanga ng pulang kabibe, imposibleng harapin niya ang numero 1 gamit ang kanyang lakas at lakas. Tutal, isa siyang eksperto sa pagtatatag ng pundasyon noong unang panahon. Kahit na mas marami pa siya sa bilang, dapat ay mayroon pa siyang sapat na oras para makatakas, tama ba? Ayon sa ulat ni Darwin, ito ay ginawa ng isang makalangit na eksperto sa entablado ng Dao mula sa sinaunang alliance. Nag-alaga pa ang taong iyon ng isang malaking insekto na may bangkay. Ang una ay nakipaglaban sa kanya sa dagat at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Sa palagay ko ay pareho silang namatay. Bumantong hininga ang doktor. Sinaunang alyansa. Paano nila nasaktan ang mga tao ng sinaunang alyansa? Kumunat ang noo ni Kimi nang marinig ito. Sa katunayan, nagpadala na siya ng mga tao para imbestigahan ang sinaunang alyansa simula nang malaman niya ang tungkol sa paglitaw nito. Bagamat wala siyang direktang contact dito, marami siyang alam sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Hindi niya maiwasang magtanong, bakit ko narinig na tinawag pabalik ang mga tao ng sinaunang alyansa? Hindi ako nagtanong ng detalyado. Nabalitaan ko lang na ang taong iyon ay tila mula sa sekta ng pag-iwas sa kasamaan. Isa siya sa iilang cultivator na naiwan ng sinaunang alliance para magsagawa ng mga aktibidad sa labas, haka-haka ng doktor. Siguro, hindi mabasa ang ekspresyon ni Kimi. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, malamig siyang sumangot at sinabing, "Nako, ang unang batch na may 10th katao ay isang beses lang nagtagumpay. Ngayon, ang pangalawang batch ay umabot na sa isang bottleneck dahil wala silang mahanap na test subject na nakakatugon sa mga kinakailangan. Hindi ko inaasahan na ang natitirang test subject, ang numero 1, ay maaaksidente. Paano mo gustong ipaliwanag ko ito sa mga nakatataas? May ideya ako, Professor Liger." Biglang kumerba ang sulok ng bibig ng doktor na nakasalamin. Anong ideya? Tumingin sa kanya si Kimi at nagtanong. Parang naghahanap tayo ng karayom sa dayami kung gusto nating makahanap ng isang eksperimental na grupo na nakakatugon sa mga kinakailangan sa sekular na mundo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nasa isang bottleneck. Pero hindi ba't mayroon na tayong nakahandang target ngayon? Malungkot na ngumiti ang doktor na nakasalamin. Ang ibig mong sabihin ay ang sinaunang alyansa. Kumunat ang noo ni Kimi. Tama iyan. Professor Liger, pag-isipan mong mabuti. Bagamat ang misyon natin ay gumawa ng maramihan ng mga eksperto sa entablado ng pagtatatag ng foundation, mas makabubuti kung makakamit natin ito sa ilalim ng mga kondisyon ng sekular na mundo. Ngunit ngayong nahulog na tayo sa isang hadlang, maaari na rin nating baguhin ang ating pag-iisip. Kung makakahanap tayo ng paraan para makakuha ng eksperto sa entablado ng pagtatatag ng foundation mula sa sinaunang alliance, ang hirap ng pagkontrol sa kanya ay mas magiging madali kaysa sa paggawa natin nito mismo, hindi ba? Sabi ng doktor na nakasalamin habang itinataas ang kanyang iconic na salamin na may itim na gilid. Magpatuloy. Mahinahong sabi ni Kimi. Hanggat kaya nating kontrolin ang una, mas madali nating makuha ang pangalawa at pangatlo. Sa ganitong paraan, hindi magtatagal ang pagkontrol sa maraming eksperto sa pagtatatag ng foundation.
Kung ganoon, hindi natin makukumpleto ang mga kinakailangan ng mga nakatataas, at maaari pa tayong gumawa ng isang hakbang pa at simulan ang mga eksperimento ng malawakang produksyon ng mga eksperto sa Golden Core stage. Tutal, ang mga taong iyon ay mula sa sinaunang alliance, at ang kanilang iba't ibang katangian ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga nasa secular na mundo. Kung sila ang mga experimental na sample, tiyak na tataas ng malaki ang antas ng tagumpay. Habang mas nagsasalita ang doktor na nakasalamin, mas lalo siyang nasasabik. Sa kanyang palagay, isa itong henyong ideya. Magandang ideya iyan. Hindi maiwasan ni Kimi na makaramdam ng kaunting tentisayo nang marinig niya ito. Alam niya na ang mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation para sa maramihan ay unang hakbang pa lamang. Sunod, tiyak na magpapatuloy sila sa paggawa ng mga eksperto sa yugto ng Golden Core para sa maramihan. At dahil sa mga kondisyon ng mga experimental sample na ito sa secular na mundo, mahirap kahit na matugunan ang mga kondisyon sa yugto ng pagtatatag ng foundation, lalo na ang Golden Core stage. Para sa kanilang eksperimento, ang kalidad ng sample ang susi sa tagumpay. Madaling magamit ang parehong pamamaraan sa Sky-class island, ngunit hindi ito magagamit sa secular na mundo. Kahit gaano pa sila umunlad, hindi tataas ang antas ng tagumpay. Sa huli, ito ay dahil napakababa ng kalidad ng mga sample. Hindi ito maihahambing sa Sky-class island. Ngunit ngayon, biglang lumitaw ang sinaunang alyansa. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa isla na may ranggong langit, sila ay mas malakas kaysa sa secular na mundo. Ito ay isa lamang handa ng gamiting material ng katawan ng tao na naihatid sa pintuan. Professor Liger, ang pangalawang pangkat ng mga eksperimento sa tao ay kalahating taon ng walang katiyakan at walang anumang malaking pag-unlad. Kahit na hindi ito sabihin ng malakas ng mga nakatataas, tiyak na hindi sila masisiyahan ng pribado. Kailangan nating magbigay ng agarang resulta, paghihikayat ng doktor. Gayunpaman, ang usapin ng sinaunang alyansa ay hindi maliit na bagay. Kapag lumabas ang balita, magiging malaking banta ito sa ating punong himpilan. Dapat nating iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas at pag-usapan ito. Hindi tayo dapat kumilos ng palos-dalos. Sa huli, nanatili pa ring makatwiran si Kimi. Kung gagawin niya ang ganitong bagay sa isang sandali ng pagmamadali, magdudulot ito ng malaking gulo. Oo. Napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan talaga nating humingi ng mga tagubilin sa mga nakatataas. Mabilis na sumang-ayon ang doktor na nakasalamin. Tama, dapat mong ilipat si Darwin. Siya ang pinuno ng sangay at direktang nakipag-ugnayan sa mga tao ng sinaunang alyansa. Dapat ay may alam siyang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Dapat ay makausap mo siya ng maayos, utos ni Kimi. Sige, sabi niya. Tumango ang doktor na nakasalamin. Tungkol naman sa dating hinala kay Kuya Darwin, pansamantala itong isinantabi. Tutal, ang unang doktor ay nag-imbestiga ng kalahating taon at wala namang nakitang anumang mahalagang bagay, kaya makikita na halos walang problema sa taong ito. Bukod dito, kahit na ilipat siya sa punong tanggapan, hindi niya makikilala ang mga pangunahing sikreto. Kahit na may problema, walang mangyayari. Ilang sandali pa, ipinarating ng doktor na nakasalamin ang utos ni Kimi. Hindi napigilan ni Brother Darwin ang labis na tuwa matapos itong marinig. Biglaan lang ang ideyang iyon, ngunit hindi niya inaasahan na kaya pala niyang lokohin ang kabilang panig. Kahit si Terence ay hindi inaasahan na magiging ganito kaganda ang lahat. Matagal na niyang gustong malaman ang tungkol sa Central, at ngayong direktang ipinatawag ang kapatid ni Darwin sa headquarters ng Central dahil dito, madali na siyang makakakuha ng direktang impormasyon. Isa itong tunay na sorpresa. Pero hindi pa masaya si Terence. Ipinaalala niya, bagamat tila naloko na sila, hindi ibig sabihin na lubos na silang nagtitiwala sa iyo. Maaaring ipinatawag ka nila para mapadali ang investigasyon, kaya dapat kang mag-ingat. Pagdating mo roon, bawasan ang pagsasalita at mas maraming panunood. Hindi ka maaaring maging padalos-dalos, at huwag gumawa ng kahit ano ng sinasadya. Gawin mo ang sinasabi nila. Unahin ang kaligtasan. 5,122. Alam ko, boss. Pinahahalagahan ko ang buhay ko, hindi ako gagawa ng anumang kalokohan. Boss Terence, hintayin mo lang ang magandang balita ko.
Tinapik ni Brother Darwin ang kanyang dibdib at sinabing, hindi maiwasan ni Terence na mag-alala nang makita ang kanyang walang pakialam na ugali, ngunit ang kapatid na Darwin ay isang maingat na tao sa kabila ng kanyang magaspang na ugali. Siya ay may malawak na karanasan sa pakikisalamuha at dapat ay kaya niyang protektahan ang kanyang sarili ng may kaunting pag-iingat. Hindi kailangang masyadong mag-alala si Terence. Ipinaliwanag ni Terence ang ilang bagay tungkol sa sinaunang alyansa kay Darwin bago dumating ang eroplano mula sa Central. Halatang magtatanong ang mga tao mula sa Central tungkol dito, at kung magkukunwering walang alam si Darwin, ibig sabihin nito ay nawala na siya ng halaga. Mahirap para sa kanya na tuklasin ang mas malalim na mga sikreto, at mahirap garantyahan ang kanyang sariling kaligtasan. Tutal, ang walang kwentang basura ay walang karapatang pantao. Siyempre, hindi masyadong maraming masasabi si Terence sa kanya, kung hindi ay magmumukha itong hindi natural kung hindi niya ito sinasadyang mabaygo. Madaling mabunyag ang mga kapintasan, at ang maaari lang niyang suriin ay kung ano ang maaari niyang malaman at kung ano ang hindi niya maaaring malaman para kay Darwin. Handa na ang lahat, at makalipas ang 2 oras, isang helikopter ang lumitaw sa itaas ng cruise. Sina Darwin at Terence, na nagtatago sa dilim, ay nagkatinginan, huminga ng malalim, at umakyat sa hagdan ng lubad. Hindi nagtagal ang helikopter, at mabilis na naging isang maliit na itim na tuldok. Isang helikopter. Hindi kaya malayo ang punong himpilan dito. Hindi maiwasang magulat ni Terence, ngunit mabilis niyang inalis ang kanyang mga iniisip. Bagamat limitado ang radius ng paglipad ng helikopter, walang nagsabing ang helikopter na ito ang magdadala kay Darwin papunta sa punong himpilan. Marahil ito pa lang ang unang hintuan. Tama ang hula ni Terence. Ang helicopter ay unang hintuan pa lamang. Matapos mahulog ang kapatid na si Darwin sa isang bukas na espasyo sa kabundukan, isang maliit na eroplano ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Isa itong eroplanong pangmilitar na may kakayahang patayong lumipad at lumapag. Talagang ikinagulat ng kagamitang ito ang kapatid na si Darwin, ngunit kung iisipin kung gaano kamisteryoso ang punong himpilan ng Central, wala itong kwenta. Pagkababa ng eroplano, automatikong bumukas ang pinto ng cabin. Sa loob ay isang ganap na saradong silid. Bagamat may ilang mga pasilidad sa libangan tulad ng mga telebisyon, wala man lang bintana para matano ang labas. Sinadya ni Brother Darwin na manatili sa labas ng matagal. Gusto niyang maplapit sa piloto. Kung papalarin siya, maaaring makakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon ng maaga, tulad ng tiyak na lokasyon ng punong himpilan. Sa huli, hindi dumating ang piloto. Sa halip, nakarinig siya ng isang elektron-ikong boses na patuloy na nag-uudyok sa kanya na sumakay sa eroplano. Sandali na natigilan si Brother Darwin. Palihim siyang lumapit sa mataas na dalesde sa harap niya para tingnan ito, at saka lang niya napagtanto na isa pala itong walang katuturang sasakyan. Hindi nakakapagtaka na walang bumaba para bumati sa kanya ng matagal. Walang magawa, si Kuya Darwin ay nakasakay na lamang sa eroplano ng may sama ng loob. Gaya ng inaasahan, pagpasok niya sa silid, agad na nawala ang signal ng kanyang mobile phone. Hindi niya man lang ginamit ang satellite navigation. Sa simula ay gusto niyang gamitin ang paraang ito para itala ang ruta at lokasyon ng punong himpilan, ngunit tila masyado siyang nag-isip. Ang paglipad na ito ay tumagal ng mahigit kalahating araw. Nakatulog ng antok si Brother Darwin. Paggising niya, lumapag na ang eroplano. Lumabas siya ng pinto ng cabin at tumingin. Agad na natigilan muli si Brother Darwin. Wala pa ring signal sa kanyang cellphone, at wala pa ring silbi ang satellite navigation. Bukod pa rito, walang lupain sa harap niya na makakatulong sa kanya na matukoy ang kanyang lokasyon, dahil isa itong underground airport. Ikaw siguro si Darwin, di ba? Sumama ka sa akin, hinihintay ka na ng doktor. Isang lalaking nakaputing uniforme ng assistant ang lumapit at bumati. Sige. Mabilis na sumunod si Brother Darwin. Bagamat hindi niya alam kung sino ang doktor na nakasalamin, nahulaan niya na lamang na ito ang kanyang nakatataas. Sinundan niya ang kabilang panig sa paliparan at pumasok sa elevator. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator. Kinuskos ni Brother Darwin ang kanyang mga mata habang nakatingin sa abalang tanawin sa harap niya at walang malay na nagtanong, ito ba ang Central Headquarters? Tama, ito ang punong himpilan. Tumango ang lalaki.
Sa mga nakalipas na taon, maraming beses nang pinapangarap ni Brother Darwin kung ano ang magiging hitsura ng punong himpilan ng Central. Sa kanyang palagay, para sa isang napakahirap at mahigpit na organisasyon tulad ng Central, ang punong himpilan ay tiyak na magiging lugar kung saan maraming bayani ang nagtitipon. Sino mang dumaan ay tiyak na isang kilalang demonyo. Gayunpaman, ang eksena sa harap niya ay ibang-iba. Sari-saring tao ang nasa malaking bulwagan, lalaki, babae, matanda, at bata. Ang tanging pagkakatulad lang nila ay halos lahat sila ay nakasuot ng puting lab coat. Tila abala sila, at kahit habang naglalakad, nagpapalitan sila ng mga tanong. Parang akademiko at malalim ang kanilang mga sinasabi. Sa itaas ng mga labasan ng bulwagan ay ang mga pangalan ng mga lugar, katawan ng tao, biochemistry, artificial intelligence, mga armas. Malinaw na ito ang mga direksyon ng pananaliksik ng bawat lugar. Hindi napigilan ni Brother Darwin ang paglunok ng laway. Hindi ito ang sentral na punong himpilan na inakala niya. Isa lamang itong matataas na antas ng pananaliksik. Tara na. Limitado na ang pasensya ng doktor. Pagmamakaawa ng lalaki sa harap. Nako, mga mananaliksik ba tayong lahat dito? Casual na tanong ni Brother Darwin. Ang palapag na ito ang namamahala sa siyentipikong pananaliksik. Hindi ko alam kung anong iba pang mga departamento ang mayroon, pero dapat ay nasa ibang palapag ang mga iyon. Maliban na lang kung may mga espesyal na pangyayari, hindi ka maaaring pumunta sa ibang palapag. Siyempre, hindi ka maaaring maglakad-lakad sa mga lugar na pang-eksperimento sa palapag na ito. Sa tingin ko bibigyan ka ng propesor ng passcard mamaya. Malalaman mo rin kung saan ka maaaring pumunta at kung saan ka hindi maaaring pumunta, paliwanag ng lalaki. Sige, sabi niya. Hindi maiwasan ni Brother Darwin na makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Tila kahit na pumunta siya sa Central Headquarters, hindi magiging madaling malaman ang tunay na mahalagang impormasyon. Dinala ng lalaki si Kuya Darwin sa pinto ng isang silid-aralan. Matapos mag-swipe ng card para makapasok, nakita ni Kuya Darwin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng napakalaking salamin na may gilid. Siya ay maitim at payat, ngunit ang kanyang mga mata ay lubhang mapanglo at matalas. Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Medyo hindi matatag ang kondisyon ni Sample, no? 7. Palitan mo siya ng isang bote ng tranquilizer. Utos ng doktor na nakasalamin at saka humarap kay Kuya Darwin. Darwin, unang beses mo lang sa Central Headquarters. Ano ang masasabi mo? Nang marinig niya ang pamilyar at paos na boses na ito, natiyak na lang ni Kuya Darwin na ang kabilang panig ay ang kanyang nakatataas. Mabilis niyang sinabi ng may paggalang, hindi ito ang inaasahan natin. Mukhang isang base ng pananaliksik. Tama, ito ay isang base ng pananaliksik. Alam mo ba kung bakit kita inilipat dito? Nakangiting sabi ng doktor. Hindi ko alam. Umiling si Kuya Darwin. Dahil malapit na kaming magtayo ng isang pangkat ng sinaunang pananaliksik dito. Napakahalaga ng proyektong ito, kaya hiniling ko sa iyo na sumama sa amin. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo na gumawa ng isang mabilis na pag-angat. Hanggat mahusay ang iyong ginagawa dito, ang posisyon ng ulo ng sanga ng pulang kabibe ay magiging walang kabuluhan. Dito lamang matatagpuan ang gininto ang landas na pinakamalapit sa tugatog ng kapangyarihan, sabi ng doktor na nakasalamin. 5,123. Talaga. Maraming salamat sa mga nakatataas para sa inyong promosyon. Tiyak na dadaan sa tubig at magliliyab ang nasasakupang ito, kahit pa ikamatay ko pa ang 10,000 buhay. Maraming beses nang nakita ni Brother Darwin ang ganitong uri ng eksena noon, at ang kanyang pagpapahayag ng pasasalamat ay medyo kontrolado. Haha, hindi naman ganoon kaseryoso. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Ngumiti ang doktor na nakasalamin ng may kasiyahan at sinabing, sige, simulan na natin ang usapin. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa sinaunang alyansa, lalo na kung paano mo nakasalamuha ang evil warding sect master. Huwag mong iwanan ang kahit isang detalye, naiintindihan mo. Oo. Mabilis na tugon ni Brother Darwin at tumango. Kasunod ng mga tagubilin ni Terence, isiniwalat ng kapatid na si Darwin ang ilang impormasyon tungkol sinaunang alyansa. Nagningning ang mga mata ng doktor matapos itong marinig, iniisip na si Miss Liger ay may mahusay na pananaw.
Bagamat ang sinabi ni Darwin ay impormasyong hindi mahirap makuha, at malayo sa komprehensibong impormasyon ng punong himpilan, may ilang detalye na hindi kailanman nabigyang pansin, na napakahalaga. Panginoon ko, iyon lang ang alam ko. Tapat na tapat ang ekspresyon ni kapatid na Darwin. Mabuti, napakabuti. Ang mga bagay na nabanggit mo ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaari kang manatili rito at maging aking katulong, sabi ng doktor ng may kasiyahan. Katulong. Ano ang susunod kong gagawin? Mabilis na tanong ni Brother Darwin. Bukod sa eksaktong lokasyon ng punong himpilan, ang bagay na gusto niya malaman sa sandaling ito ay ang tinatawag na Primordial Research Group. Gayunpaman, kararating lang niya, kaya hindi siya maaaring magtanong ng padalos-dalos tungkol sa mga bagay na ito. Hindi siya bibigyan ng pagmamadali ng mainit na tofu. Kailangan niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Huwag kang magmadali. Maaari kang manatili rito ng 2 araw para maging pamilyar ka. Bibigyan kita ng mga tagubilin mamaya kung may mga gawain. Ito ang access card mo, at nakasulat dito ang numero ng kwarto mo. Magpahinga ka muna, pero tandaan na huwag maglakad-lakad. Pangunahing awtoridad lang ang mayroon ka ngayon, kaya hindi ka maaaring pumasok kahit saan maliban sa kwarto ko at sa pampublikong lugar. Sabi ng doktor na nakasalamin. Opo, Ginoo. Saludo ni Brother Darwin ng may seryosong mukha. Haha, hindi mo na kailangang seryosohin. Research-based ito, hindi combat-based. Umarte ka lang ng natural. Tumalikod ang doktor na nakasalamin at umalis ng nakangiti. Tila nakakuha siya ng maraming mahahalagang impormasyon mula kay Kuya Darwin, at maganda ang mood niya. Maganda ang mood ng doktor na nakasalamin, pero hindi ang mood ni Kuya Darwin. Bagamat maayos naman ang lahat sa ngayon, kahit papaano ay wala siyang nakitang anumang kapintasan. Mula sa ugali ng kabilang panig, nakuha na niya ang tiwala sa kanya at alam pa niyang sasali na siya sa Primordial Research Group. Tila perpekto ang lahat, pero ang problema ay wala siyang nakuhang anumang mahalagang impormasyon. Ang mas nakakainis pa ay kahit makakuha siya ng ilang mahahalagang impormasyon, hindi niya ito maipapasa kay Terence. Lahat ng signal ay naharang sa lugar na ito, at hindi sila maaaring maglakad-lakad. Ano ang dapat niyang gawin? Sus Mariosep, isa-isang hakbang lang ang kaya kong gawin, bulong ni Brother Darwin sa sarili. Kinuha niya ang access card at nagsimulang maglakad-lakad. Kahit hindi siya basta-basta makakalakad, kailangan pa rin niyang maging pamilyar sa mga lugar na maaari niyang puntahan. Para naman sa mga lugar na hindi niya makapasok, iiwan niya ang mga iyon para mamaya. Ang hindi alam ng kapatid na si Darwin ay mula nang pumasok siya sa headquarters, binabantayan na ang bawat kilos niya. Mabuti na lang at nakinig siya sa payo ni Terence at kumilos ng maingat, kung hindi ay matagal na sana siyang nahuli. Sa kabilang panig, tumakbo ang doktor na nakasalamin kay Kimi upang iulat ang sitwasyon. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya agad si Kimi na galit. Simple lang ang dahilan. Ang pangalawang batch ng mga experimental sample ay tuluyang nullipol. Professor Liger, napatunayan na hindi magagawa ang landas na ito. Panahon na para baguhin natin ang ating pag-iisip. Payo ng doktor. Natahimik sandali si Kimi. Matapos niyang pigilan ang kanyang galit, dahan-dahan niyang sinabi, nakapag-ulat na ako sa mga nakatataas, sabi ni Wang. Ang ibig sabihin ng mga nakatataas ay hindi ito maliit na bagay at dapat tayong mag-ingat. Ibig bang sabihin nito ay hindi tayo pinapayagang gawin ito? Medyo nadismaya ang doktor. Hindi kailanman pinapanatili ng Central ang mga taong walang ginagawa. Kung gusto niyang magkaroon ng matibay na posisyon sa punong himpilan ng Central o kahit na umangat sa mas mataas na antas, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na karapat-dapat sa kanyang atensyon. Gayunpaman, walang kinabukasan na mapag-uusapan sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi naman sa hindi natin kaya, pero kailangan nating mag-ingat. Kung may pagkakamali, tayo ang mananagot ng lubusan. Walang pakialam na sabi ni Kimi. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin, Professor Liger? Tumingin sa kanya ang doktor na nakasalamin at sinabing. Nag-aalangan pa rin ako, pero ngayong ganito na ang sitwasyon, wala na akong ibang pagpipilian. Bumantong hininga si Kimi sa pangalawang batch ng mga eksperimento na tuluyang nawasak.
Bagamat ang kabuoang lakas ng sekular na mundo ay malayong maihahambing sa isla ng uri ng langit, bilang isang mahalagang bahagi ng sentral na organisasyon, kung walang pag-unlad sa sekular na mundo, mapapabagal nito ang paglawak ng buong sentral na organisasyon. Sa puntong ito, kahit na ito ay isang panganib, kailangan itong gawin. Huwag kang mag-alala, Professor Liger. Nakatanggap ako ng maraming mahahalagang impormasyon mula kay Darwin. Hanggat nagpaplano tayo ng mabuti, walang magiging problema, mabilis na sabi ng doktor na nakasalamin. Sige, punuin mo lahat ng nangungunang 10 doktor dito. Gusto ko silang lahat sa kani-kanilang larangan ng pananaliksik. Gusto kong bumuo ng isang sinaunang grupo ng pananaliksik. Tumango si Kimi. Kumusta si Darwin? Tanong ng doktor. Bigyan muna natin siya ng pwesto sa outer circle. May kaunting kaalaman siya tungkol sa sinaunang alliance at siya rin ang pinuno ng sanga ng pulang conch. Maaaring may silbi siya, sabi ni Kimi pagkatapos mag-isip. Sige, sabi niya. Tumango ang doktor na nakasalamin. Pagkalipas ng 10 minuto, tinawag ang lahat sa unang silid ng komperensya. Maging si Kuya Darwin, nakara-rating lang, ay tinawag bilang isang associate researcher, ngunit siya ay nakaupo sa gilid. Habang nakatingin kay Kimi at sa mga pangunahing miyembro ng punong himpilan, hindi maiwasan ni Kuya Darwin na makaramdam ng kaunting pagkalito. Ang mga litrato ng mga taong ito pa lamang ay bihira at mahalagang impormasyon na, ngunit hindi niya ito pinanggahasan. Kahit ang isang hanggal ay alam na may iba't ibang surveillance camera dito. Kapag may anumang kakaibang galaw, parang hahanap-hanapin na niya ang kamatayan. Isa pa, kahit na kumuha pa siya ng mga litrato, hindi niya ito maaaring ikalat. Pero kahit ano paman, para kay Kuya Darwin, ang makapasok sa conference room na ito ay isa ng kasiya siyang ani. Hanggat matyaga siyang nagkukubli rito, sandali na lang bago niya makuha ang mahahalagang impormasyon. Sa lahat, ang sinaunang grupo ng pananaliksik ay opisyal nang itinatag ngayon. Ito ay isang mahalagang plano na makakaapekto sa kinabukasan ng ating punong himpilan. Ang tagumpay o pagkabigo ay nasa inyong mga balikat. Umaasa ako na gagawin ninyo ang inyong makakaya. Sinimulan ni Kimi ang usapan. Professor Liger, ano ang pangunahing paksa ng sinaunang grupo ng pananaliksik? May nagtaas ng kamay at nagtanong. Napakasimple lang. Hulihin ang mga cultivator ng sinaunang alliance at hugasan ang utak nila gamit ang biotechnology para magamit ko sila, prangkang sabi ni Kimi. Talagang ikinagulat ni Kuya Darwin ang sagot na ito. 5,124. Marami na siyang narinig tungkol sa sinaunang alyansa mula kay Terence, kaya natural lang na alam niya kung anong klaseng pag-iral ang mga ito. Hindi niya inakalang ang punong himpilan ng Central ay tututukan ang mga taong ito, napakalakas ng kanilang loob. Anong klaseng pag-iral ang sinaunang alyansa? Ang mga propesor na naruroon ay palaging nakatuon sa kanilang sariling pananaliksik, at kakaunti sa kanila ang may partikular na konsepto ng tinatawag na sinaunang alyansa. Ang impormasyon tungkol sa sinaunang alyansa ay naipadala na sa inyong mga kompyuter. Malalaman ninyo ang mga detalye sa isang sulyap lang, itinuro ni Kimi ang mga laptop na nasa harap ng lahat. Sa katunayan, maraming tao na ang nakatingin na sa mga ito bago pa niya ito sinabi. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay nakatanggap ng ganitong pagtrato. Mabuti na lang at hindi nakatanggap ng ganitong pagtrato ang mga mananaliksik na nasa bingit. Hindi maiwasan ni Brother Darwin na makaramdam ng sayang. Kung hindi, malalaman niya kung gaano karami ang alam ng mga taong ito tungkol sa sinaunang alyansa. Sa ganitong paraan, mas magiging mulat siya sa kanyang mga sinabi at ginawa sa hinaharap, at hindi siya matatakot na ibunyag ang anumang hindi natural na mga kapintasan. Mga eksperto sila sa foundation stage kahit papaano. Dahil napakalakas ng mga cultivator ng Archaic Alliance, natatakot ako na hindi tayo sapat na malakas para harapin sila, hindi ba? Agad na tanong ng isang tao. Oo, at nagtipon-tipon na silang lahat ngayon. Wala nang pagkakataon. Umiling din ang iba. Lahat, kahit na eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, hanggat maingat nating pinaplano at pinipili ang pinakamahina, hindi imposibleng magtagumpay.
Kung tungkol naman sa pagtitipon nila, hindi naman ito masama para sa ating plano, kundi isang magandang bagay, nakangiting sabi ni Kimi. Bakit mo nasabi yan? Naguluhan ang lahat. Napakasimple lang. Bagamat karamihan sa kanila ay nagtitipon na, hindi lahat sa kanila ay napatawag pabalik. Ang ilan sa kanila ay aktibo pa rin sa sekular na mundo. Ang mga taong ito ay kumikilos ng mag-isa, kaya sila ang pinakamahusay na kandidato para sa ating target. Sa kabaligtaran, kung lahat sila ay gumagalaw ng normal, kailangan nating mag-isip ng mabuti dahil nangangahulugan iyon na malamang na magtutulungan sila. Sa ngayon, hindi gaanong maraming tao ang lumalabas, at nakakalat sila sa buong mundo. Hanggat tina-target natin sila, hindi sila makakatugon kahit humingi pa sila ng tulong. Buong kumpiyansang sabi ni Kimi. Professor Liger, ano ang dapat nating gawin sa mga foundation stage masters ng sinaunang alliance? Nabalitaan ko na ang tanging matagumpay na test subject numero 1 ay napatay. Maaari kayang magpadala ng mga reinforcement ang Sky-class island. Tanong ng isang tao. Imposible yan. Ang portal na nagdudugtong sa atin sa Sky-class island ay mga patay na bagay lang ang kayang dalhin, at ang tagumpay ng pagdadala ng mga buhay na bagay ay halos wala. Hindi maaasahan na umasa sa isang bagay na napakaliit ng posibilidad. May agad na umiling at tumutol. Pinag-uusapan ito ng lahat, at si Kuya Darwin, na nakaupo sa gilid, ay natulala. Bagamat tiyak na may paraan ang punong himpilan para makapaglakbay sa pagitan ng Sky-class island at ng sekular na mundo, na kinumpirma na ng naunang liham, nakakagulat pa rin itong marinig mismo ng sarili niyang mga tainga. Ang lakas ng punong himpilan ay talagang napakalakas. Hindi natin kailangan ang mga karagdagang tauhan ng Sky-class island, may kakayahan tayong gawin ito ng mag-isa. Tumigil si Kimi at dahan-daang sinuri ang karamihan. Pagkatapos ay binigkas niya ang 3 salita, ang mga mangangaso. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na natahimik ang lahat. Hindi naintindihan ni Brother Darwin ang ibig niyang sabihin, ngunit malinaw na malinaw sa mga pangunahing doktor ng punong himpilan ang bigat ng 3 salitang ito. Ito ay dahil ang bawat isa sa kanilang mga pinakabagong resulta ay magkakaroon ng misteryosong pangkat na ito sa unang sandali. Ito ay isang barahan na bihirang laruin ng punong himpilan ng sekular na mundo, isang trump card. Ang lungsod ng Shueheng ay isang maliit ngunit masiglang lungsod sa baybayin. Sa lahat ng aspeto, ang lungsod ng Shueheng ay nasa ibang antas kumpara sa ibang mga lungsod, ngunit ito ay kasing sikat din. Ito rin ang ugat ng kasaganaan nito, na siyang mga kababaihan sa labas. Ito ang kampo konsentrasyon ng mga babaeng nasa laylayan ng bansa at isa ring paraiso ng libangan ng mga mayayaman. Ang paghahanap ng babae ay nakagawian ng mga taga-probinsya. Kapag naabot na ng isang tao ang isang antas, kung talagang gusto niyang makahanap ng babae, tiyak na hahanapin niya ang isang babaeng nasa laylayan. Maging sa hitsura o ugali, hindi sila maihahambing sa mga ordinaryong babae. Siyempre, ang presyo ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong babae. Ang gusaling Shuesheng ay isang makasaysayang gusali sa lungsod ng Shuesheng. Ito ay isang paraiso sa loob ng isang paraiso. Tanging ang mayayaman at makapangyarihan lamang ang pinapayagang pumasok sa gusali. Tanging ang mga babaeng may mataas na uri mula sa labas ang kwalipikadong sumama sa kanila. Ni ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pumasok sa gusali. Gayunpaman, sa araw na ito, ang pinakamataas na palapag ng gusaling Shueheng ay binok ng isang napakayamang tagapagmana mula sa ikalawang henerasyon. Isa lamang ang kanyang panauhin, isang lalaking nakapula na mukhang nasa edad 20 o 30. Young Master York, matagal ka nang hindi nakakapunta rito. Bakit bigla kang nasa mood ngayon? Bakit hindi mo kami tinawagan ng maaga? Pwede naman sana kaming magbihis ng kaunti. Itinulak ng ilang babaeng nakasuot ng simpleng damit ang pinto pabukas at pumasok. Bawat isa sa kanila ay kaakit-akit, dalisay, sexy, o cute. Pawang mga primera klaseng kagandahan na bihirang makita sa labas, at napapahanga nila ang mga tao. Bakit ang bagal ninyo? Pinaghintay nyo kami ng ilang minuto. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Kuya Jing.
Ikinumpas ni Young Master York ang kanyang kamay at humarap sa lalaking nakapula na may matamang tingin, Kuya Jing, ano sa tingin mo sa kanila? Tumingin ang lalaking nakapula sa iilang babaeng nasa paligid gamit ang mapangutsyang mga mata, tumatango at umiiling. Hindi naman masama, pero medyo kulang ka pa rin. Kaunti pa rin. Natigilan sandali si Young Master York. Nang makita ang eksena ng lalaking nakapula na hinahawakan ang mga babae ngunit hindi pa sapat, bigla niyang naintindihan. Naiintindihan ko. Tatawagin ko pa ang ilan. Pawang matatalinong tao ang mga babae. Nang makita nilang magalang si Young Master York sa lalaking nakapula, alam nilang may magandang pinagmulan ang kabilang panig. Agad silang naging mas matulungin at nagtanong sa mahinahong boses, taga saan ka, Kuya Jing? Sekta ng Libong Talam. Nakangiti ang lalaking nakapula habang niyayakap ang mga babae at walang pakundangang sinamantala sila, mukhang isang maalay at gutom na multo. Sekta ng Libong Talam. Ano ba yung lugar na yon? Hindi ko pa naririnig yan. Kuya Jing, hindi ka naman basta-basta gumawa ng lugar para lokohin kami, di ba? Tumawa ang ilan sa mga babae mula sa outer circle at binati siya, pero nalilito rin sila. Tumawa ang lalaking nakapula. Hindi siya nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Ang pangalan niya ay Tai Yunjing, at isa siyang eksperto mula sa sekta ng Libong Talam ng sinaunang alyansa. Ang sekta ng Libong Talam ay palaging may mahigpit na mga patakaran, at wala siyang pagkakataong makalapit sa mga babae sa sinaunang alyansa. Ngayong napunta na siya sa sekular na mundo, syempre, kailangan niyang magsaya. Pumunta siya rito matapos magkita ng hindi sinasadya ang batang Panginoon na si York. Matapos maranasan ang lubos na kaligayahan sa kagandahan ng isang babae, lalong hindi na mapigilan ni Taeyeon ang sarili. Hindi niya pinansin ang utos na magtipon-tipon na inilabas ng gate. Sa kanyang palagay, ayos lang basta makabalik siya bago magsara ang sinaunang pasilyo. Bago iyon, kailangan niyang magsaya. 5,125. Maya-maya pa, isang dalagang nakasuot ng sexing maikling cheongsam ang pumasok na parang walang ibang tao sa paligid. Agad na natigilan si Taeyeon. Ang babaeng ito ay dalisay at kaakit-akit kasabay nito. Siya ay may pinakamataas na kalidad. Naluluha na rin si Young Master York, pero hindi pa rin niya maiwasang magtanong, sino ka? Bakit ngayon lang kita nakita? Ako si Belinda Hong. Habang nagsasalita ang dalaga, dumiretso siya kay Taeyeon. Dali-daling itinaboy ni Taeyeon ang mga babaeng nakapaligid sa kanya para magbigay daan sa kanya. Bagamat hindi naman pangit ang mga babaeng ito, hindi sila maihahambing sa matchmaker na ito. Hindi maiwasan ng batang Panginoong York na makaramdam ng sayang. Walang lalaking magpapakawala sa isang babaeng may mataas na kalidad. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na makipagkompetensya kay Taeyeon. Nakita niya mismo ang lakas ni Taeyeon. 100 taong gulang na pamilya ang kumuha ng 3 maalamat na masters, ngunit lumapit si Taeyeon at pinutol ang mga leeg ng 3 taong iyon sa isang suntok lamang. Ang kanyang mga kilos ay hindi naiiba sa pagpatay ng mga manok, at ang dahilan ay ang 3 taong iyon ay nakaharang sa kanyang daan. Isa siyang napakalakas na lalaki. Damay kitang matchmaker sa tagiliran ni Taeyeon na parang wala itong buto sa katawan. Habang marahang kinakamot niya ang dibdib nito gamit ang kanyang mga kuko, bumulong siya sa tainga nito, Kuya Jing, may iba ka pa bang kaibigan dito? Kaibigan. Nasa Shinungja ang mga nakatatandang at nakababata kong kapatid, saan ako makakahanap ng mga kaibigan dito? Pero mabuti na lang at wala sila rito, kung hindi, baka wala akong pagkakataong magkaroon ng ganito kagandang kagandahan na katulad mo. Walang pigil na tawa ni Taeyeon. Ah, talaga. Kung gayon ay makakapagpahinga na si Xiaono. Ngumiti ng palihim ang matchmaker at mas lalong naglapat ng puwersa. Agad na nag-iwan ng mababaw na hiwa ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Taeyeon. Dinilaan niya ang kanyang dila sa napakapang-akit na paraan at sinabing, sakit ba? Haha, hindi naman masakit. Parang walang problema. Hinahawakan pa rin ni Taeyeon ang matchmaker. Karaniwan sa mga cultivator ang masugitan, lalo na sa Thousand Blade Sect, na may espesyal na paraan ng cultivation.
Nasusugatan sila kada ilang araw, kaya sanay na sila. Balewala lang sa kanila ang maliliit na sugat na ito. Gayunpaman, pagkasabi niya noon, biglang nanlabo ang paningin ni Taeyeon, at ang tunay na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang tumigil. Bigla siyang nanginig at pinilit ang sarili na tumayo. Kahit gaano pa siya kahalayan, napagtanto pa rin niya na may mali sa babaeng ito. Sino? Sino ka? Medyo nauutol ang mga hakbang ni Taeyeon habang itinuturo ang pulang niyang wo at nagtanong. Sok! Sok! Gaya ng inaasahan sa isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon na nasa early stage pa lang mula sa Archaic Alliance. Kaya pa rin niyang tumayo kahit nahawakan ng ating pinakabagong biochemical medicine. Kahanga-hanga. Ngumiti ang matchmaker ng may hindi maintindihang ekspresyon. Kasabay nito, nabasag ang bintana na mula sahig hanggang kisame sa tabi niya, at sabay-sabay na pumasok ang 4 na men in black. Bawat isa sa kanila ay isang Sky-class Full Master, at pinalibutan nila si Taeyeon ng walang imak. Tungkol naman sa batang Panginoon na si York at sa iba pang mga babae, napatay sila bago pa man sila makasigaw. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito, at si Taeyeon ay talagang hindi handa para dito. Isa siyang eksperto sa pagtatatag ng foundation na nasa maagang yugto pa lamang mula sa sinaunang alliance. Dapat sana ay isa siyang walang talo na pag-iral sa secular na mundo. Paano niya naiisip na magiging biktima siya ng iba? Kasama ang matchmaker, may 5 Sky-class Full Masters na napalibot sa kanya. Karaniwan, kinukutya sila ni Taeyeon. Bagamat isang antas lang ang pagkakaiba sa pagitan ng early foundation stage at ng Sky-class Full Master, malaking pagkakaiba ito. Lalo na't si Taeyeon ay isang core disciple ng Thousand Blade Sect, ang kanyang lakas ay namumukod tangi sa mga masters na may parehong antas. Isa laban sa 10 ay napakadali, lalo na ang 5. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi positibo. Nawala ang kanyang pag-iisip dahil sa pagnanasa at nalasan ng biochemical agent ng matchmaker. Ang tunay na chi sa kanyang katawan ay naging stagnant. Sa sandaling ito, napakahirap para sa kanya na tumayo. Gaano pa kaya kalakas ang kaya niyang lakasan? Sino ba talaga kayo? Nahihirapang muling nagsalita si Taeyeon. Ayaw mo talagang sumuko. Sa oras na ito, gusto mo pa ring bumili ng oras sa pamamagitan ng pagsasalita ng kalokohan. Gusto mo pa rin bang tumakas mula sa amin? Hindi pinansin ng matchmaker ang tanong niya at sinenyasan ang lahat na sabay-sabay na sumalakay. Kahit na nasa plano na ang plano sa puntong ito, si Taeyeon ay isa pa ring eksperto sa maagang yugto ng pundasyon ng pagtatayo. Walang nakakaalam kung ano pa ang makapangyarihan at nakamamatay na mga taktika na itinatago niya. Hindi sila maaaring magpahinga hanggang sa huling sandali. Bilang ang pinakamahalagang ace team sa sentral na punong himpilan ng secular na mundo, bawat miyembro ng Hunter Group ay isang super elite sa mga super elite. Ang lakas ng peak ng Heaven Rank ay ang pinakamababang threshold lamang, at kailangan nilang maging pinakamahusay sa lahat ng iba pang aspeto. Isa sa mga pinakamahalagang salik para dito ay ang kanilang mentalidad. Ang pag-asa na minamaliit nila ang kalaban at makagawa ng malaking pagkakamali ay pangarap lamang ng isang hanggal. Nalungkot si Taeyeon nang makita niyang inatake siya ng mga taong ito nang walang pag-aalinlangan. Tulad ng sinabi ng matchmaker, iyon ang iniisip niya. Hindi niya alam kung ano ang biochemical medicine na binanggit ng kabilang panig, ngunit halos nahulaan niya na ito ay isang uri ng lason. Malamang na hindi ito isang nakamamatay na lason, kundi isang lason na makakaharang lamang sa sirkulasyon ng tunay na chi sa katawan. Siyempre, para sa isang eksperto sa pagtatatag ng foundation na tulad niya, ang lason na ito ay hindi naiiba sa isang nakamamatay na lason. Sa ilalim ng harang ng kanyang tunay na chi, hindi niya mailabas ang kanyang lakas, at sa harap ng kabilang panig para siyang isang tupa na naghihintay na katayin. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko ng hindi lumalaban. Ang kanyang estratehiya ng pagpapaliban ng oras ay nakita na ng kabilang panig. Nagngingit-ngit si Taeyeon at biglang ikinumpas ang kanyang kamay sa matchmaker, na siyang pinakamalapit sa kanya. Isang nababaluktot na espada na may katamtamang haba ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sitwasyong ito, hindi niya gaanong magamit ang tunay na chi, ngunit sapat na ang ataking ito para baligtarin ang sitwasyon.
Bawat disipulo ng Thousand Blade Sect ay isang dalubhasa sa mga armas, at ang espada ang pinuno ng lahat ng armas. Kahit na ang sword technique ni Taiyon ay wala sa antas ng Grandmaster, tiyak na nasa mas mataas na antas ito. Ang pinakamahalaga ay ang ataking ito ay napakabigla. Ang biochemical drug ang pangunahing dahilan kung bakit siya nasa ganitong desperadong sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito na rin ang naging pinakamahusay niyang panangga. Gaano man kalakas ang katatagan ng loob ng Central Hunter Group, hindi nila namamalayang nakakakalma sila ng kaunti kapag naharap sa isang target na nahulog sa kanilang bitag. Ito ang likas na ugali ng tao. Magaling gumamit ng espada, pero sayang lang at hindi sapat ang bilis. Sa huling sandali, hinawakan ni Belinda ang talon gamit ang isang kamay. Mukhang nakasuot siya ng ordinaryong guwantes, pero isa ito sa mga pinakabagong produkto ng punong himpilan. Sapat na ito para harapin ang anumang pag-atake ng malamig na armas. Nagdilim ang mukha ni Taiyon. Kung magagamit lang ng normal ang chi sa kanyang katawan, patay na sana si Matchmaker ngayon. Sa kasamaang palad, walang kung sa mundong ito. Kung wala ang suporta ni Chi, walang silbi ang kanyang sword skills gaano man ito kagaling. Kahit bilis o lakas, hindi pa rin sapat ang mga ito. Tutal, ang Matchmaker ay isang Sky-class Full Master, hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang huling pakikipaglaban ay madaling nalutas ng kanyang kalaban, at biglang nalungkot si Taiyon na para bang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. 5,126. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pilak na karayom na mahirap makita ng hubad na mata ang biglang tumusok sa leeg ni Belinda mula sa likuran. Ito ay kumikinang na may mahinang berdeng ilaw at malinaw na may dalang malakas na lason. Habang pinagmamasdan ng hindi mahahalatang ekspresyon ng Matchmaker mula sa gilid ng kanyang mga mata, labis na natuwa si Taiyon. Tagumpay. Ang simbolo ng sekta ng libong talon ay hindi kailanman iisang sandata lamang, kundi ang maalamat na libong talon na sabay-sabay na pumuputok. Kahit ang isang eksperto sa pagbuo ng pundasyon na nasa maagang yugto tulad ni Taiyon ay kayang kontrolin ang 7 o 8 talon ng sabay-sabay sa labanan. Ngayong naharangan na ang kanyang Zenki, hindi na niya magamit ang 8 talon na pinakamagaling niya, ngunit sa kaunting Zenki na halos hindi niya magamit, sapat na ito para kontrolin ang isang karayom na may laso na halos hindi sapat. Mamatay ka na. Nang makitang magtatagumpay na siya, hindi mahahalatang napaawang ang mga sulok ng bibig ni Taiyon. Ano man ang mangyari, isang hindi mapapatawad na kahihiyan para sa isang maagang eksperto sa pagtatatag ng pundasyon na tulad niya ang mahulog sa kamay ng isang sekular na organisasyon sa mundo. Sa halip na maghintay na mahuli, mas mabuting mamatay na lang siya. Bukod dito, hindi imposible para sa kanya na makatakas mula sa kamatayan. Hanggat mapapatay niya ng matagumpay ang Matchmaker, magagawa ni Taiyon na takutin ang 4 pa. Kahit papaano, makakalikha siya ng kaguluhan, at marahil ay magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Ding! Ding! Ang malutong na tunog ng metal na tumatama sa metal ay nagpalubog sa puso ni Taiyon sa ilalim ng lambak. Hindi napansin ng Matchmaker o ng 4 na iba pa ang kanyang maliit na galaw. Matagumpay na natama ng nakalalasong karayom ang leeg ng Matchmaker, ngunit nabigo itong tumago sa balat. Paano nangyari iyon? Hindi maiwasan ni Taiyon na mapanganga. Hindi niya maisip kung paano magiging metal ang balat ng Matchmaker. Isa sa mga pinakabagong resulta ng pananaliksik ng Central Headquarters, ang tempered skin, ay isang bagay na hindi niya kailanman maiintindihan bilang miyembro ng sinaunang alliance. Hindi sumagot ang Matchmaker. Inikat niya ang kanyang katawan at binigyan ng napakalakas na suntok sa tuhod. Nang maramdaman ang matinding sakit sa tiyan nito, agad na napaupo si Taiyon na parang hipon, at ang buong katawan niya ay natamba pa atras. Isang pagkakataon. Nagningning ang mga mata ni Taiyon habang tinitiis ang sakit. Kahit sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin siya sumuko sa ideya ng pagtakas. Sinamantala ang momentum mula sa pagkasipa ng Matchmaker, tumakbo siya palabas ng landing window. Ang pagtalon mula sa itaas ng ika-24 na palapag ng gusaling Shuiheng ay hindi naiiba sa pagsusumamo ng kamatayan. Gayunpaman, isa siyang eksperto sa pagbuo ng pundasyon mula sa sinaunang alliance.
Paano siya namatay ng ganoon kadali? Gayunpaman, lumabas na labis na nag-iisip si Taiyon. Sa sandaling sumugod siya palabas ng bintana na abot kisame, sabay-sabay na gumalaw ang apat na lalaking nakaitim. Isang malaking lambat ang humigpit at bumalot sa kanya. Nang siya ay muling mahaylo pataas, ang kanyang buong katawan ay nasiksik na parang bola at hindi siya makagalaw. Walang ekspresyong tiningnan ng matchmaker ang eksenang ito at sinabi sa communication device na nakatanim sa kanyang ulo, matagumpay na nahuli ang target. Nakabalik na ang hunter group. Pagkalipas ng isang araw, bumalik ang matchmaker at ang iba pa sa punong himpilan. Si Taiyon ay ipinadala sa laboratorio pagkababa niya ng eroplano. Isang grupo ng mga baliw na siyentipiko ang naghihintay sa kanilang biktima rito. Ito ang unang sample simula nang maitatag ang Primordial Research Group. Bilang isang peripheral researcher, hindi kwalipikado si Kuya Darwin na makapasok sa core laboratory. Gayunpaman, natatanaw niya ang walang malay na si Taiyon mula sa malayo. Hindi niya maiwasang mabigla. Kahit ang isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon sa mga unang yugto ay nahuli ng napakadali. Ang central headquarters ay talagang napakalupit. Nagmamadali siya. Simula nang malaman niya ang misyon ng grupong pananaliksik, alam na niya na malaking bagay ito para sa alliance at sa secular na mundo. Kung pagbabatayan ang pagiging lihim ng punong himpilan, mataas ang tsansa ng tagumpay. Kapag nakontrol na ang maraming masters ng alliance, hindi lamang ito magiging malaking epekto sa alliance, kundi makakaapekto rin ito sa secular na mundo. Sa mas espesipiko, makakaapekto ito kay Terence. Kailangan niyang may parating ang impormasyong ito kay Terence sa lalong madaling panahon, ngunit ang problema ay nakulong siya sa punong himpilan at hindi makagalaw, lalo na't hindi makausap ang labas na mundo. Bilang pinakamahalaga at pangunahing plano ng punong himpilan sa secular na mundo, ang buong punong himpilan ay naging abala simula nang ibalik si Taiyon. Personal na kasangkot sina Kimi at ang propesor na may salamin. Ito ang unang hakbang ng napakatagal ng plano, at hindi nila kayang magamali. Kasabay nito, ang hunter group, na pinamumunuan ng matchmaker, ay hindi nakatihaya. Sinusuri nila ang impormasyon at hinahanap ang kanilang susunod na target. Kung makakahanap sila ng pangalawang eksperto sa pagbuo ng pundasyon sa maagang yugto tulad ni Taiyon, na nag-iisa, hanggat mayroon silang masusing plano tulad ng oras na ito, napakaliit ng posibilidad na mabaigo sila. Siyempre, kung mas malakas ang kalaban kaysa sa unang bahagi ng foundation stage, kailangan nilang maghintay hanggang sa makontrol nila si Taiyon bago kumilos ng sama-sama. Ang paghuli sa isang maagang foundation stage practitioner ay limitasyon na nila bilang mga full masters sa Sky Class, mahirap garantyahan ang anumang mas malakas kaysa doon. Pagkalipas ng 2 araw, naabutan nila ang kanilang target at muling sumalakay ang mga mangangaso. Ang kanilang target ay nasa maagang yugto pa lamang ng pundasyon ng kaharian at nagtagumpay sila. Pagkalipas ng 3 araw, muling naglakbay ang mga mangangaso, ngunit sa pagkakataong ito, isinama nila si Taiyon, na tuluyang na brainwash ng punong himpilan. Ang kanilang target ay nasa maagang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Pagkalipas ng 3 araw, ang hunter group, kasama si Taiyon at 2 pang eksperto sa maagang yugto ng pagtatatag ng foundation na hinugasan ang utak, ay sumalakay. Ang kanilang target ay nasa tugatog ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation, at nagtagumpay sila. Sa loob ng wala pang 10 araw, 4 na eksperto ng sinaunang alyansa ang nahulog na sa kamay ng punong himpilan. Isa ang nasa tugatog ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, at 3 naman ang nasa maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ang ganitong kamangha-manghang kahusayan ay talagang ikinagulat ni kapatid na Darwin. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at ang mga eksperto ng sinaunang alyansa na nakakalat at kumikilos ng mag-isa sa secular na mundo ay pawang mga isda sa isang bar aisles. Hindi lang iyon, kundi ang mas ikinagulat pa ni Kuya Darwin ay matapos mapunta sa kontrol ng punong himpilan ng Central ang mga Foundation Stage Masters na ito, mabilis nilang napalakas ang kanilang lakas sa loob lamang ng ilang araw. Hindi niya alam na ang teknolohiyang ito ay napakahinog na para sa Central, at ang secular na mundo ay gumagamit lamang ng pangunahing teknolohiya mula sa Sky Class Island.
Mula pa sa simula, ang naglimite sa lakas ng mga eksperto mula sa punong tanggapan sa sentro ng sekular na mundo ay hindi ang teknolohiya, kundi ang mga eksperimental na sample. Hangga't sapat ang lakas ng pundasyon at potensyal ng mga eksperimental na sample, sapat na ang kanilang teknolohiya at mga mapagkukunan upang makagawa ng maraming perpektong eksperto sa pagtatatag ng foundation sa napakaikling panahon. Ngayong nailunsad na ang napakatagal ng plano, matapos makuha ang mga eksperto sa pagtatatag ng foundation na ito ng napakatagal ng alliance, sandali na lamang bago lumago ang kanilang lakas at kaharian. Matapos makita ang serye ng nakakatakot na pag-unlad na ito, si Kuya Darwin ay natakot ngayon. Kung magpapatuloy ito, hindi lamang ang sinaunang alyansa at ang sekular na mundo ang maaapektuhan. Kahit bilang isang panlabas na mananaliksik na paminsan-minsang tumutulong, halos nararamdaman ni Kuya Darwin ang ambisyon ng punong himpilan. Ang babaeng iyon, si Kimi, ay tiyak na may malaking kayang gawin. Habang napapansin niya ang lahat ng ito, lalong nagiging balisa ang kapatid na si Darwin. Gayunpaman, gaano man siya kabalisa, wala itong silbi. Wala siyang pagkakataong ilabas ang impormasyon. Sa katunayan, hindi lang si Darwin ang nag-aalala. Nag-aalala rin si Terence. Wala siyang alam tungkol sa nangyari kamakailan. Tutal, ang mga eksperto ng sinaunang alyansa ay pawang napakalihim. Hindi lamang sila makontak ng sinaunang alyansa, kundi maging ang koanihan ng investigasyon ay hindi mahanap ang kanilang mga bakas. Ang sentral na grupo ng mga mangangaso ay palaging maingat, kaya natural lamang na hindi sila napansin ni Terence. Nag-aalala si Terence na baka isuko ni Darwin ang sarili niya sa headquarters ng Central. Para makatugon anumang oras, nanatili pa siya malapit pero wala pa ring balita tungkol kay Darwin pagkalipas ng kalahating buwan. May nangyari ba sa kanya? Sa istasyon ng paglilipat ng sinaunang daanan, isang ilaw ang kumislap, at isang binata na nakaputi ang biglang lumitaw sa hanay ng mga paglilipat. Malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay isang walang emosyong Iceman, na nagpaparamdam sa mga tao ng takot. Tio Bane, sa wakas ay dumating ka na. Naghihintay na si John Feng sa gilid, at nang makita niya ang taong ito, dali-dali niya itong nilapitan para salubungin. 5,127. Ang pangalan niya ay Wu Qingbane. Kung pag-uusapan ng edad, hindi siya gaanong matanda kay John Feng. Sa katunayan, mas bata siya ng ilang taon. Gayunpaman, dahil sa kanyang lakas, kahit si John Feng ay tanging pagkurot lang ng ilong ang nagawa niya at tawagin siyang martial uncle. Ang tinaguriang numero 1 Foundation Establishment Cultivator sa Archaic Alliance ay walang-wala sa harap ni Wu Qing dahil ito ay isang bagay na pinaglaruan niya. Ang nangungunang tagapagtatag ng pundasyon sa loob ng 2 henerasyon ay nagmula sa sekta ng Snow Sword. Mula pa lamang sa puntong ito, makikita na ang pundasyon ng sekta ng Snow Sword ay hindi dapat maliitin. Kahit sa 10 maliliit na sekta at angkan ng sinaunang alliance, sila ay mga napakahusay na nilalang. Kung mayroon silang 1 o 2 pang bagong silang na mga halimaw na may kaluluwa, posible para sa kanila na hamanin ang 4 na malalaking sekta at angkan. Gayunpaman, hindi ito magandang bagay para kay John Feng. Noon pa man ay itinuturing na niya ang kanyang sarili bilang kahalili ng sekta ng Espada ng Nyebe. Walang sino man ang magiging maganda ang mood na magkaroon ng ganitong uri ng tiyuhin sa pakikipaglaban na mas mataas sa kanila. Kung maaari, hindi kailanman papayagan ni John Feng ang kanyang mga nakatataas na magpadala sa kanya ng isang tiyuhin na may ganitong kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay pinuno lamang ng Vice Sect ng Snow Sword Sect. Bagamat hindi mababa ang kanyang posisyon at kapangyarihan sa Snow Sword Sect, malayo ito sa puntong kaya niyang gawin ang lahat gamit ang isang kamay. Bukod pa rito, ang amo ni Linlin ay hindi isang ordinaryong tao, at tiyak na susubukan niyang makipagtalo ng may katwiran. Ang katotohanan na sa wakas ay ipinadala ng Snow Sword Sect si Wu Qing, na may hilig sa isang neutral na posisyon, ay malamang na resulta ng isang balanse at kompromiso sa isa't isa. Walang ekspresyong tiningnan ni Wu Qing si John Feng, at sinabi sa malamig na boses, mula ngayon, lahat ng mga disipulo ng pagsasanay ng Snow Sword Sect ay nasa ilalim ng aking pamumuno. Hindi na ikaw ang panganay na nakatatandang kapatid na mamumuno sa koponan.
Oo, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Janfeng. Hindi siya nang ahas na kumilos ng mayabang sa harap ni Wuking. Bukod pa riyan, siya ang nagmungkahi nito mula pa sa simula. Mula noong huling beses na nakipaglaban siya kay Terence, alam niyang wala na siyang pag-asa na makaganti gamit ang sarili niyang lakas. Kaya naman, ang tanging naiisip niya ay paraan para humingi ng tulong sa sekta ng Espada ng Nyebe. Siyempre, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaaring hinga ng tulong dahil lamang sa gusto niya. Kung walang matibay na dahilan, hindi niya maaaring makapasa sa pagsubok ng sinaunang alyansa. Ang dahilan na ibinigay ni Janfeng ay dahil nawasak na ang kanyang dantian, at walang sinuman sa sekta ng Snow Sword ang maaaring pumalit sa kanya bilang panganay na nakatatandang kapatid. Madaling magkamali ang mga bagay-bagay ng walang pinuno. Kaya naman, hiniling niya sa sekta ng Snow Sword na alisin ang posibilidad ng isang mas mataas na pinuno. Sa unang tingin, tila makawiran ang dahilan na ito, kaya hindi siya sinubukang pigilan ng sinaunang alyansa. Pinayagan nila ang sekta ng Espada ng Nyebe na ipadala muli si Wuking, ang kanilang tiyuhin sa digmaan. Isa lamang ang kondisyon, si Wuking ay maaari lamang pamunuan ang mga disipulo ng sarili niyang sekta. Hindi niya maaaring utusan ang mga disipulo ng iba pang sinaunang sekta, at hindi niya maaaring makipaglaban para sa kapangyarihan kay Reggie. Kung tutuusin, si Reggie ang kinikilalang lehitimong tiyuhin sa digmaan na mamumuno sa pangkat para sa paglalakbay na ito. Nasaan si Linlin? Tawagin mo siya. Diretsong sabi ni Wuking. Bukod sa pangunguna sa isang grupo ng mga disipulo ng Snow Sword Sect para magsanay, ang isa pa niyang mahalagang misyon ay ang ipadala si Linlin pabalik sa maliit na mundo ng martial arts noong unang panahon. Mas malaki pa sa langit ang kapalaran ng sekta. Simula nang malaman nilang sumuwi si Linlin sa mga utos, ang mga nakatataas sa sekta ng Snow Sword ay nagtatalo na parang isang palayok ng lugaw. Ang mga tao ng dalawang sekta ay may maliit na pagtatalo araw-araw at malaking pagtatalo araw-araw. Nangako si Zhu, ang pangalawang pinuno ng sekta, na ibibigay ang hustisya para sa kanyang anak, habang ang Panginoon ni Linlin ay paulit-ulit na ipinaglalaban ang hustisya. Gayunpaman, anuman ang maging resulta, may isang bagay na hindi maaaring pag-usapan. Dapat ihatid pabalik si Linlin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kanyang patuloy na pagsuwi ay ituturing na pagtataksil sa sekta. Kahit ang Panginoon ni Linlin ay hindi siya may iligtas. Ito. Natatakot akong hindi ko kaya. Umiling si Janfeng nang may nag-aalalang ekspresyon. Anong hindi pwedeng gawin? Bahagyang kumunat ang noo ni Wuking. Wala siyang malinaw na posisyon sa usapin ni Linlin, at sumusunod lamang sa mga utos. Hanggat kaya niyang ipadala si Linlin pabalik sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon, wala siyang anumang kinalaman sa magiging resulta, kahit paano pa ito umunlad. Lubos na niyang pinagtaksilan ang sekta ngayon. Maliban na lang kung pipilitin natin siya, ako, bilang panganay na kapatid sa martial arts, ay hindi ko siya magagalaw. Tumawa ng mapait si Janfeng, saka idinagdag, kahit na utos mo pa, martial arts Tito Bane, natatakot akong hindi siya makikinig. Talaga. Malamig na ang aura ni Wuking sa simula pa lang, at sa pagkakataong ito, mas lalong bumaba ang temperatura. Kahit si Janfeng ay hindi namamalayang nakahawak sa kanyang mga braso. Ang makakita ay paniniwala. Walang silbi para sa akin ang magsabi ng kahit ano rito. Bakit hindi ka pumunta roon mismo, Tio Bing na mandirigma? Malalaman mo kung totoo o hindi. Medyo taos-puso ang tono ni Janfeng, at tila patas at obetebo siya, nang walang kahit kaunting intensyon na maghasik ng kaguluhan at manayra ng iba. Sumulyap si Wuking sa kanya. Bagamat hindi niya malinaw na ipinaliwanag ang kanyang paninindigan, kung talagang maglalakas loob si Linlin na suwayan ang kanyang mga utos, walang alinlangan na magiging kaaway niya ito. Kapag nakikitungo sa mga taksil na disipulo, ang prinsipyo ni Wuking ay palaging pumatay ng walang awa. Sige, ikaw na ang bahala. Naliit ang mga mata ni Wuking. Opo, sumunod po kayo sa akin, Marshal Tito Bane. Paulit-ulit na tumango si Janfeng, at kasabay nito, tuwang-tuwa siya. Alam niya na dahil sa pagiging masungit ni Terence, hindi niya kailanman basta-basta isusuko si Linlin sa Snow Sword Sect.
At dahil sa karakter ni Wooking, baka direktang atakihin siya nito kung hindi sila magkasundo. Isa itong tunay na maagang eksperto sa Gold Core, at walang kwenta si Terence sa harap niya. Sa pangunguna ni Janpeng, mabilis na nakarating si Wooking sa maliit na isla na nakatalaga sa sekta ng Berdeng Ulap sa Hilaga. Sa sandaling ito, personal na ipinapaliwanag ni Reggie ang mantra ng inisyasyon sa ilang mga magiging disipulo. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Wooking, na papalapit sa kanya na may malamig na aura, at agad siyang sumimangot. Wooking! Anong ginagawa mo rito? Bahagyang nagulat si Reggie. Ang bilog ng sinaunang mundo ng martial arts ay hindi kasing laki ng Sky-class Island. Ang Green Cloud Sect at ang Snow Sword Sect ng North Island ay parehong bahagi ng 10 maliliit na sekta at angkan, at marami silang komunikasyon sa isa't isa. Bukod pa riyan, siya at si Wooking ay parehong mga eksperto sa Gold Core, kaya natural lang na ilang beses na silang nagkita. Ibigay mo na si Linlin. Wala ni Katie Ting na balak makipagpalitan ng mga kaaya-aya ang salita si Wooking sa kanya, at direktang tinanong siya. Anong ibig mong sabihin? Pumunta ka pa sa bahay ng matandang ito para humingi ng tulong. Wooking, hindi ka ba masyadong mayabang? Dumilim ang mukha ni Reggie. Kahit na pareho silang mga early stage Golden Core cultivator, mas may karanasan siya kaysa kay Wooking. Bukod pa rito, siya ang martial uncle na nangunguna sa team para sa paglalakbay na ito sa secular na mundo. Walang dahilan para baliwalain siya ni Wooking. Ibigay mo na si Linlin. Paulit-ulit na sinabi ni Wooking habang walang ekspresyong nakatingin kay Reggie. Matigas ang kanyang kilos, at hindi maiwasan ni Janpeng na lihim na matuwa sa eksenang ito. Bagamat hindi sila kakampi ni Wooking, nakakatuwang makita ang matandang si Reggie na natatalo. Wooking, makinig kang mabuti. Wala akong pakialam kung paano ka napunta rito, pero ako ang may ganap na responsibilidad sa paglalakbay na ito sa secular na mundo. Hindi mahalaga kung gusto mong manggulo, basta't kaya mong tiisin ang galit ng buong sinaunang alyansa, sabi ni Reggie, habang pinipigilan ang kanyang galit. Kung sa ibang pagkakataon lang, baka hindi niya handang harapin si Wooking, na isang paborito ng Diyos. Gayunpaman, siya ang namamahala sa pagsasanay ng secular na mundo. Kung hahayaan niya si Wooking na gawin ang anumang gusto nito, mawawala sa kanya ang kanyang posisyon bilang tiyuhin ng koponan sa pakikipaglaban. Nakakahiya iyon. 5,128. Natahimik si Wooking habang nakatingin kay Reggie, na nakatayo sa harap niya at ayaw magpatinag. Noon pa man ay naiinip na siya. Kung nasa maliit na mundo sila noong sinaunang panahon, maaaring nakagawa na siya ng hakbang. Gayunpaman, ang banta ng kabilang panig ay hindi isang nakakabahalang usapan. Gaano man katapang si Wooking, imposibleng labanan niya ang buong sinaunang alyansa. Hindi ko balak na pukawin ang sekta ninyong Berdeng Ulap, ni hindi ko balak na labanan ang buong sinaunang alyansa. Gusto ko lang ibalik ang mga tao ng aking sekta ng Espada ng Niebe. Tumabi ka, nagbigay si Wooking ng pambihirang paliwanag. Hindi gumalaw ang mga paa ni Reggie habang tinitingnan siya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pasensya na, ang islang ito ay kasalukuyang pagmamayari ng aking Green Cloud School sa North Island. Trabaho mo ang pag-aresto ng mga tao, pero sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta sa teritoryo ng aking Green Cloud School sa North Island at arestuhin ang mga tao nang hindi man lang nagsasalita? Nang marinig ito, muling naninangkit ang mga mata ni Wooking. Ang malamig na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang manginig sa lamig ang ilang mga magiging disipulo. Nagkatinginan sila, nagtataka kung saan nanggaling ang halimaw na ito. Ang pagtayo sa tabi niya ay sadyang magpapalamig sa mga tao hanggang sa mamatay. Hindi maaaring pukawin ang sinaunang alyansa, at gayon din ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, isa sa 10 maliliit na sekta. Tutal, mayroon itong sekta ng Chongtia ng North Island at sekta ng Xuanji ng North Island, na nasa iisang panig. Kahit na may kayabangan si Wooking, hindi siya nang ahas na maging masungit. Kahit ang isang maagang umuusbong na soul cultivator ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang gayong sekta, lalo na ang isang maagang gold core cultivator. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na itago ang isang taksil na disipulo ng aking Snow Sword Sect nang walang pahintulot?
Ang Snow Sword Sect at ang Green Cloud Sect ng North Island ay palaging may mabuting relasyon. Wala akong balak na manggulo ngayon. Gusto ko lang ibalik ang taksil na disipulo ng Snow Sword Sect. Ito ang nagkakaisang utos ng lahat ng mataas na opisyal ng Snow Sword Sect. Reggie, sigurado ka bang gusto mong pahirapan ang mga bagay-bagay para sa amin? Sabi ni Woking sa malalim na boses. Ito ang unang pagkakataon na inakusahan niya si Linley ng pagiging traidor. Napilitan siyang gawin ito ng sitwasyon, at kung hindi niya gagawin iyon, malamang na hindi siya basta-basta bibitawan ni Reggie. Hindi napigilan ni Reggie na itaas ang kanyang kilay. Noon pa man ay iniisip na si Woking ay isang tinatawag na henyo na minamaliit ang lahat. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganoong kahusayan sa pagsasalita. Talagang minamaliit niya ito. Sa totoo lang, walang lakas ng loob si Woking na direktang pukawin ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, at wala ring lakas ng loob si Reggie na direktang pukawin ang sekta ng Espada ng Niebe. Kung talagang ginawa niya iyon, kahit pa mailigtas ng sekta ang buhay niya, wala siyang kinabukasan sa sinaunang alyansa. Gayunpaman, ang nagpasakit ng ulo kay Reggie ay si Terence, ang kanyang lolo amang amo. Base sa dating ugali ni Terence, hindi niya hahayaang mabihag ng kalaban si Linlin, at ngayong hindi pa bumabalik si Terence, kung ibibigay niya si Linlin kay Woking, paano niya ito ipapaliwanag kay Terence sa hinaharap? Gayunpaman, kung ipipilit niya na huwag siyang pakawalan, hindi magiging madaling harapin si Woking. Tutal, wala naman siyang dahilan para protektahan ang isang traidor sa sekta ng Snow Sword. Hindi lang niya masasaktan ang sekta ng Snow Sword, kundi maaari rin siyang parusahan sa sekta ng Green Cloud sa North Island. Malinaw na isa itong walang pasasalamat na pagsisikap. Sandaling nalagay sa isang problema si Reggie, at ang sitwasyon ay nauwi sa isang hindi pagkakasundo. Tio Zin, kung hindi ka pa makapagdesisyon, bakit hindi mo nalang hayaan si Linley na magdesisyon para sa sarili niya? Sino ang nakakaalam, baka gusto niyang sumama sa atin? Biglang sabi ni Jianfeng. Ano? Kumunat ang noo ni Reggie. Kinailangan niyang aminin na isa itong magandang kompromiso. Kung handa si Linley na bumalik kasama si Woking, hindi rin siya masisisi kahit ni Terence. Tumanggaw siya, sige, pwede kitang isama para makita siya. Gayunpaman, nasa kanya ang desisyon kung gusto niyang manatili o umalis. Hindi mo siya mapipilit. Kung gayon, tara na. Sumulyap si Woking kay Jianfeng. Sa totoo lang, hindi niya masyadong iniisip ang second generation cultivator na ito. Gayunpaman, ang sinabi niya ngayon lang ay medyo matalino. Kung hindi dahil sa mga salita ni Jianfeng, maaaring hindi sumuko si Reggie. Hanggat nakikita niya si Linley ng matagumpay, nasa kanya kung kukunin niya ito o hindi. Kahit na kailangan niya talagang kumilos ng puwersa, isusugal ba talaga ni Reggie ang kanyang buhay para makipaglaban dito dahil sa isang walang kaugnayang Linlin? Matapos magbigay ng ilang tagubilin sa mga magiging disipulo, dinala ni Reggie ang dalawa sa balon ng kabilang espiritu. Masigla ang lugar, at si Chester naman ay abala sa pagtatayo ng isang mansyon sa tabi ng dagat kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa ngayon, nakapagpatayo na sila ng ilang eleganteng bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng balon ng espiritu, ngunit pansamantala lamang ang mga ito. Marami ng plano ang naiguhit na sa Chester, at kahit na may kahusayan ang mga Sky-class Peak Masters na ito, aabutin pa rin ng hindi bababa sa kalahating taon para maitayo ang balangkas ng bahay, at nasa foundation stage pa lamang sila. Lumapit sina Chester at ang iba pa upang salubungin si Reggie nang makita nila ito. Paminsan-minsan ay pumupunta siya rito nitong mga nakaraang araw, at maayos naman ang pakikitungo nila sa kanya dahil kay Terence. Elder Zin, bakit mo dinala ang lalaking ito rito? Tumingin si Amara kay Jianfeng at kumunat ang noo dahil sa pandidiri. Nagtinginan ang iba. Sa kanilang mga mata, si Jianfeng ay isang kasuklam-suklam na payaso. Hindi nila siya gusto. Nang inig sa galit si Jianfeng nang titigan siya ng karamihan ng may di maitagong pagkasuklam. Kung hindi lang dahil sa presensya ni Reggie, napatay na sana niya ang mga pabaya na ito gamit ang isang suntok. Sa kasamaang palad, dahil nasa harap niya sina Reggie at Woking, wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit. Ang tanging magagawa niya lang ay pigilin ang kanyang galit.
Naguguluhan pa rin sina Amara at Chester, ngunit si Linlin, na nakaupo kasama ng mga batang babae at nakikinig sa lahat ng uri ng chismis, ay biglang nakita si Wooking. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumayo siya ng kinakabahan. Oh! Nasa kalagitnaan ka na ba ng pagkakatatag ng pundasyon? Biglang napunta ang tingin ni Wooking kay Linlin, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Kahit na may makapangyarihang talento siya, hindi niya maihahambing ang pangangatawan ni Linlin na nakakabasag ng yelo. Ang tanging tao sa mga disipulo ng sekta ng Snow Sword na kayang humanga sa kanya ay si Linlin. Kung tungkol naman kay Janfeng, wala siya sa listahan. Isa itong binhi na may walang limitasyong potensyal. Ito ang ebolwasyon kay Linlin ng karamihan sa mga nakatataas sa sekta. Bagamat hindi lubos na sumasang-ayon si Wooking sa kanya, kinailangan niyang aminin na si Linlin ay lubos na may talento. 2 buwan pa lamang ang nakalipas, at si Linlin ay talagang nakaakyat na ng 2 antas mula sa maagang yugto ng pundasyon patungo sa gitnang yugto. Ito ang pinakamalakas na ebidensya ng ebolwasyon na iyon. Tio Maestro Bane, isa rin ito sa mga ebidensya na nagtaksil siya sa sekta. Nabinigyan siya ni Terence ng maraming tableta para suhulan, kung hindi, paano siya makakalusot ng ganito kabilis. Nakita ni Janfeng ang sitwasyon at sinubukang guluhin ang sitwasyon. Hindi nagkomento si Wooking tungkol dito, ngunit direktang sinabi kay Linlin sa isang nag-uutos na tono, sasama ka sa akin. 5,129. Namutla ang mukha ni Linlin, ngunit hindi siya gumalaw. Matigas ang ulo niyang tiningnan si Wooking at nagngalit ang mga ngipin, Tio Bane, pasensya na. Hindi na ako makakabalik ngayon. Sabi ko, sumama ka sa akin. Walang duda ang tono ni Wooking, at isang malakas at malamig na aura ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan, agad na dumampi sa ulo ng lahat ng naroroon. Bagamat lahat sila ay Sky Class Masters, ang kanilang kalaban ay isang early Gold Core expert. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Ang aura pa lang ni Wooking ay sobra na para sa kanila. Pakiramdam nilang lahat ay may mali, na para bang nakaharap sila sa isang matinding kalaban. Hindi ko alam kung sino ka, pero siguradong hindi babalik sa'yo si Linlin. Pwede mo nang itigil ang ideyang yan. Biglang sigaw ni Aliyah, ang tono at kilos niya ay medyo kapareho ng sa gangster na babae noon. Hindi niya gaanong nakasama si Linlin, pero nakakagulat na siya ang may pinakamagandang relasyon sa kanilang lahat. Sino ang mag-aakala kung paano sila nakahanap ng parehong lengguwahe? Single niya. Malamig na single ni Wooking. Hindi siya gumalaw, ngunit ang di nakikita at malamig na aura na iyon ay dumidiin kay Aliyah. Bagamat isa ring ganap na klase ng langit si Aliyah, kakaabante pa lang niya. Ang kanyang lakas at pundasyon ay nasa pinakailalim ng grupo, kaya paano niya natitiis ang ganoong pressure? Nanlambot ang kanyang mga tuhod, at halos lumuhad siya agad, ngunit sa huli, nagngingit-ngit siya at nagtiis. Mabilis na tumayo sa harap niya sina Amara, Chester, at ang iba pa upang protektahan siya. Sayang at hindi rin sila ganoon kalakas. Sa ilalim ng pressure ni Wooking, sapat na ang galing nito para makatayo sila ng hindi gumagalaw, at wala na silang ibang magawa. Walang awang yelo. Kumunat ang noo ni Reggie sa eksenang ito. Kahit hindi pa niya nakakalaban si Wooking noon, medyo naiintindihan niya ang natatanging kakayahan nito. Karaniwan, kahit ang isang master ng Golden Core stage ay hindi kayang supulan ang napakaraming tao sa buong stage ng Sky Class gamit lamang ang kanyang aura. Gayunpaman, nagawa ito ni Wooking dahil ang kanyang aura ay nakasama na sa tunay na chi sa kanyang katawan. Kaya naman ang kanyang aura ay napakamapang-api at agresibo, at ito rin ang dahilan kung bakit nanginginig sa lamig ang mga taong nakatayo sa tabi niya. Siyempre, tiyak na hindi ginagamit ni Wooking ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kung hindi, matagal nang naging mga eskultura ng yelo ang mga taong ito. Walang pagkakataong mabuhay sa harap ng kanyang natatanging walang awang kapangyarihang yelo. Nang makita ang nagpupumiglas na ekspresyon ng lahat, medyo nag-aalangan si Reggie na pigilan sila. Gayunpaman, wala pang ginawang samobra si Wooking sa ngayon. Ginamit lamang niya ang pinakamagaan niyang mga atake para takutin ang lahat. Kahit na gusto niya itong pigilan, wala siyang dahilan para gawin ito.
Sa huli, nagpasya siyang manahimik at manood. Sa sandaling ito, nakahakbang na si Linlin. Nandito si Wuking para sa kanya, kaya hindi niya maaaring hilahin ang lahat pababa kasama niya kahit anong mangyari. Alam na alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo kung hindi ka babalik sa akin. Tiningnan siya ni Wuking nang walang ekspresyon. Wala siyang pakikipagkaibigan kay Linlin, ni sa kanyang Panginoon, ni kay Jianfeng at sa kanyang ama, ang pangalawang pinuno ng sekta. Tinutupad lamang niya ang kanyang misyon, wala nang iba. Gayunpaman, matapos makilala si Linlin ngayon, bahagya pa rin siyang humanga rito. Kahit gaano pa man subukang maghasik ng alitan si Jianfeng sa pagitan nila, ang katotohanang nagawa ni Linlin na umangat ng 2 antas sa loob lamang ng maikling panahon ay patunay ng kanyang pambihirang kakayahan. Kung iba pa man iyon, wala itong silbi kahit gaano pa karaming tableta ang ibigay nila sa kanya. Siyempre, ang paghanga ay isang bagay. Si Wuking Bane ay kapareho ng pangalan niya, at hindi niya hahayaang maapektuhan ng kanyang damdamin ang kanyang mga kilos. Kung maglalakas loob na tumanggi si Linlin, ituturing siyang isang taksil na disipulo, at papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kitang-kita sa ekspresyon ni Linlin na nahihirapan siya. Kung babalikan niya si Wuking ng ganoon lang, ibig sabihin ay mahihiwalay na sila ni Terence mula ngayon, at maaaring hindi na sila magkaroon ng pagkakataong magkita muli sa buhay na ito. Nakahanap na siya ng isang tao sa puso niya, kaya paano niya iiwan si Terence ng ganoon lang? Gayunpaman, kung hindi siya babalik kay Wuking, lahat ay magdurusa dahil sa kanya. Silang lahat ay mga mangingibig at kapatid ni Terence na dumaan sa buhay at kamatayan kasama niya. Lahat sila ay napakabait at mainit sa kanya, kaya paano niya magagawang sirain ang lahat dahil sa kanyang personal na nararamdaman. Nasa isang problema siya. Pakiramdam ni Linlin ay nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok kung saan walang labasan. Kung hahakbang siya pasulong, mahuhulog siya mula sa isang bangin na 10,000 talampakan ang taas. Kung hahakbang siya paatros, mahuhulog din siya mula sa isang bangin na 10,000 talampakan ang taas. Habang nag-aalangan siya, lalong bumibigat ang yelong dumampi sa lahat. Ang pinakamahina, si Aliyah, ang unang lumuhod, ngunit sumisigaw pa rin siya, Sister Linlin, huwag kang mag-atubiling. Sasamahan at atres kami sa iyo. Sige, sabay-sabay tayong atres. Sumunod naman ang iba at sumigaw. Si Amara, na siyang pinakamalapit sa kanya, ay hinaila ang kamay niya at pinilit na ngumiti ng marahan. Mula nang magsama kayo ni Terence, isa na tayong pamilya, isang pamilyang nagtutulungan sa buhay at kamatayan. Wala kang dahilan para bumalik sa kanya, kaya hindi mo na kailangang mag-atubiling bumalik, naiintindihan mo. Sister Amara. Hindi kailanman naging emosyonal na tao si Linlin, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pananakit ng kanyang ilong sa sandaling ito. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at sinabing, at sa lahat, tulungan ninyo akong sabihin sa kanya na babalik muna ako. Hihintayin ko siya sa sinaunang mundo ng martial arts. Hihintayin ko siya habang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, hindi pinansin ni Linlin ang panghihikayat ng lahat at naglakad patungo kay Wuking. Mas atubili siyang umalis sa lugar na ito kaysa sa iba, ngunit kailangan na niyang umalis ngayon. Lahat ay tapat sa kanya, at hindi niya sila maaaring saktan dahil sa sarili niyang makasariling mga dahilan. Nang makita ito, bahagyang tumango si Wuking. Dahil napakamaingat ni Linlin, hindi naman ito masama para sa kanya. Makakatipid ito sa kanya ng maraming abala. Kung tungkol naman kay Reggie, na nakatayo sa gilid, hindi siya nagsalita. Ang resultang ito ay isang masayang wakas para sa lahat. Kaya niyang ipaliwanag ang mga bagay-bagay kina Wuking at Terence. Kung hindi naman kinakailangan, ayaw niya talagang magdulot ng anumang gulo. Sina Amara, Chester, at ang iba pa ay tuwang-tuwa nang makita nila si Linlin na naglalakad sa likuran ni Wuking, ngunit hindi man lang sila makahinga dahil sa presyon ng yelo, lalo na't hindi pa sila makatayo para pigilan siya. Tere na, sabi niya. Sabi ni Wuking, saka tumalikod para umalis kasama si Linlin. Sa sandaling ito, isang mapaglarong boses ang biglang nagmula sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng espiritual na mata. Aalis ka na lang ng ganoon-ganoon. Hindi mo ba gustong bumati sa matandang ito?
Habang nagsasalita siya, dahan-daang lumabas sina Donovan at Tia Queen mula sa maliit na bahay na gawa sa kahoy, hindi pinapansin ang walang awang yelo na nasa lahat ng dako. Naglakad sila sa harap ni Wooking na parang walang ibang tao sa paligid. Hindi mapigilan ni Wooking ang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, si Donovan ay isa lamang ordinaryong matandang lalaki, ngunit dahil dito ay hindi niya ito kapanipaniwala. Kahit gamitin niya ang kanyang mga daliri sa paa para mag-isip, masasabi niyang ang taong nakatayo rito ay natural na hindi isang ordinaryong matandang lalaki. 5,130. Bukod pa rito, paano magagawa ng isang tunay na ordinaryong matandang lalaki na tretuhin ang walang awang yelo na parang wala lang? Ang kapangyarihan ng walang awang yelo ay idinidiin na ang lahat ng Sky-class Master sa lupa. Kung sila ay mga normal na tao, malamang ay nagyelo na sila at naging mga popsicle, at hindi makakalakad palapit. Hindi lang si Wooking, pati si Reggie ay natulala. Personal niyang sinalubong sina Donovan at Tia Queen nang dumating ang mga ito, at inakala niyang sila ay dalawang magkakilala na natagpuan ni Terence sa sekular na mundo para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Isa siyang maagang Golden Core expert, ngunit wala siyang nakitang kakaiba kay Donovan. Pakiramdam niya ay isa lamang normal na tao si Donovan, ngunit sino ang maakala na itinatago ng taong ito ang kanyang tunay na lakas? Senior. Tumingin si Linlin kay Donovan ng may komplikadong ekspresyon. Hindi niya inaasahan na lalabas si Donovan sa oras na ito, at maglalakad sa harap niya na parang walang tao sa paligid. Mahal kong anak, ang munting pilyo ko ay hindi mapigil ang mag-alala tungkol sa akin. Wala siya buong araw at hindi man lang niya kayang alagaan ang sarili niyang asawa. Bilang lolo niya, wala akong magagawa kundi tulungan siya ng may pag-aalinlangan. Wala kang pakialam, di ba? Ngumiti si Donovan kay Linlin. Pero, gusto sanang tumanggi ni Linlin, ngunit nang makita niya ang kalmadong titig ni Donovan, hindi niya alam ang sasabihin. Bagamat kalmado ang ekspresyon ni Donovan, pakiramdam niya ay hindi siya maaaring tumanggi. Pakialam ko. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Janpeng at mayabang na itinuro si Donovan, sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Umalis ka. Kahit sayang at wala si Terence roon para makitang dinudurog siya ni Wooking, hindi naman masamang bagay para sa kanya na hayaan si Wooking na kunin si Linlin. Kapag naibalik na si Linlin sa Snow Sword Sect, tiyak na magdurusa siya ng husto. Tutal, ang kanyang ama ang pinuno ng Vice Sect, at hindi iyon maiiwasan. Hindi pa kasama rito, tiyak na mababaliw si Terence kapag bumalik siya at nalaman ang lahat ng ito. Sa oras na iyon, malamang nalalaban siya kay Wooking, at mamamatay pa rin siya. Masasabing dahil dumating si Wooking ngayon, kahit ano pa maging resulta, hindi ito magiging masama para kay Janpeng. Kung tungkol naman sa matandang lalaking ito na walang pangalan na sumulpot para hamarang, kaya niya itong patayin gamit ang isang sampal. At ano ka? Tumingin sa kanya si Donovan. Naghahanap ka ng kamatayan. Habang nagsasalita siya, walang pag-aalinlangang inatake ni Janpeng si Donovan. Hindi niya alam kung sino ang matandang ito, ni hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Siyempre, hindi rin niya kailangang malaman. Sa kanyang palagay, kailangan lang niya itong sampelan hanggang sa mamatay. Dahil naroon si Wooking, hindi siya natatakot na magdulot ng gulo. Gaano man kalaki ang gulo, naroon si Wooking para pigilan ito. Tumawa si Donovan habang pinapanood ang pangyayari. Agad na nag-alala si Reggie. Ayos lang kay Wooking na gamitin ang kanyang Ice Aura para pilitin ang mga tao, ngunit kung may mangyari kay Donovan sa kanyang harapan, hindi siya makakalusot. Nang lumitaw ang isang makapal na harang na chi sa harap ni Donovan, tila tumama ang palad ni Janpeng sa isang bakal na plato. Napilipit ang buong palad niya sa kakaibang anggulo. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nasasaktan. Si Janpeng ay isang perpektong tagapagtanggol ng pundasyon. Mayroon lamang dalawang maagang yugto ng Golden Core Cultivator na naruroon na maaaring talunin siya ng ganito. Siyempre, ang gumawa nito ay hindi maaaring si Wooking, kundi si Reggie. Agad na napaungol si Janpeng sa sakit. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang kanyang katwiran.
Kung talagang maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang laban kay Reggie sa lugar na ito, tiyak na hindi siya tutulungan ni Wukong. Para na rin itong pagsusumamo ng kamatayan. Binunot ni Janfeng ang kanyang espada sa matinding galit. Kumislap ang kanyang katawan sa kabilang bahagi ni Donovan at sinaksak ang kanyang espada patungo sa lalamunan ni Donovan, balak niya itong patayin sa isang suntok lang. Ang tapang mo. Nang makita ito, nagalit din si Reggie. Ang pagpigil sa sampal ay isa ng babala. Hindi niya inakalang magiging ganito ka-arrogant si Janfeng. Hindi man lang niya ito tiningnan at nang ahas pa siyang pumatay ng tao sa harap niya. Sinuportahan si Reggie ng Green Cloud School ng North Island, at siya rin ang namamahala sa koponan sa sekular na mundo. Tutal, hindi naman siya basta-basta mapaglaruan. Ang pag-atras at pagpayag kay Wukong na sunduin ang mga tao ay limitasyon na niya. Ang ginawa ni Janfeng ay lubos na humahamon sa kanyang kita, at hindi ito matitiis. Agad na sumunod si Reggie. Gamit ang kanyang lakas, kung magiging seryoso siya, tiyak na mamamatay si Janfeng. Siyempre, hindi niya ito papatayin ng madali, ngunit kailangan niya kahit papaano ay pahirapan ang kanyang kalaban. Kung hindi, mawawala ang lahat ng kanyang dignidad bilang tiyuhin ng marshal na namumuno sa koponan. Gayunpaman, nang gumalaw ang katawan ni Reggie, isang kamay ang biglang pumihil sa kanya. Si Wukong pala iyon. Ano ang kailangan mo? Gulat na gulat si Reggie. Hindi niya inaasahan na kahit si Wukong ay makikipagtulungan kay Janfeng. Isa ba itong deklarasyon ng digmaan laban sa kanya at kay Beidou Qingyan? Hindi sumagot si Wukong, ngunit ang kanyang tingin ay napunta kay Donovan ng may matinding interes. Gusto niyang gamitin ang kamay ni Janfeng upang subukan ang pinagmulan ng matandang ito. Kung tungkol sa kung papatay ba siya ng isang tao, wala siyang pakialam. Hanggat hindi talaga siya gagawa ng aksyon laban kay Reggie, ang pagpatay sa isang ordinaryong matandang lalaki ay maituturing na isang maliit na pag-uusap lamang sa pagitan ng dalawang sekta. Hindi ito magdudulot ng anumang tunay na gulo. Nagulat sina Linlin, Amara, Chester, at ang iba pa, lahat sila ay nag-aalala para kay Donovan. Alam nila kung gaano siya kalakas, ngunit ang Janfeng na ito ay isang foundation stage full cultivation practitioner. Siya ay nasa ibang antas kumpara sa isang Sky Class full cultivation practitioner. Kakayanin ba talaga ito ni Donovan? Gayunpaman, ang susunod na hakbang ni Donovan ay mabilis na nag-alis ng pag-aalala ng lahat. Isang sampal lang. Walang nakakagulat na tunog, ngunit si Janfeng na parang nyebe ay napalipad sa lupa dahil sa tila ordinaryong sampal na ito. Nakahiga siya sa lupa na parang patay na aso ng matagal na hindi gumagalaw. Hindi alam kung siya ay patay o buhay. Natulala si Reggie. Kahit siya ay hindi maaaring maging ganoon ka-relax nang harapin si Janfeng. Sino nga ba ang matandang ito? Gulat na gulat din si Wukong. Alam niyang kakaiba si Donovan, pero hindi niya inaasahan na ganito pala kapambihira ang matandang ito. Kahit si Janfeng ay kayang magpawala ng malay sa isang sampal lang. Dapat isa siyang kahit papaano Golden Core expert. Pero paano magkakaroon ng eksperto sa Jindan sa sekular na mundo? Imposibleng hindi marinig ni Wukong na miyembro rin ng sinaunang alyansa ang lalaking ito. Kahit hindi niya ito kilala, halata naman na nagpadala ang sinaunang alyansa ng ilang ekspertong may gininto ang core. Walang makakapagtago nito. Sino ka? Sumulyap si Wukong kay Janfeng na walang malay sa lupa. Siya na ngayon ang martial uncle in charge ng team ng Snow Sword Sect. Sa teorya, kailangan niyang magtanong tungkol sa mga bagay-bagay ng lahat ng disipulo ng Snow Sword Sect, kasama na si Janfeng na nagsasanay. Lalo na't natalo si Janfeng sa harap niya mismo, walang paraan para maupo na lang siya at walang gawin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.